Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga bantas. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin. Alam mo ba kung paano isinusulat ang mga tiyak na ngalan ng tao, lugar, buwan at araw? Alam mo din ba kung paano ang mga ito paikliin at kung ano-ano ang mga bantas na ilalagay? May angkop na gamit ang malaki at maliit na letra. Ganon din ang wastong gamit ng bantas. Sa salitang daglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Maaari mo itong isulat sa iyong sagot ng papel o sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod na salita ang dapat isinusulat sa malaking letra? Letter A, paaralan. Letter B, araw. Letter C, lapis. O letter D, Juan de la Cruz. Ang tamang sagot ay letter D. Dahil ang letter D o ang salitang Juan de la Cruz ay pangalan at ito ay pangalan pangtangi. Ang pangalan pangtangi ay dapat itong isinusulat sa malaking letra o titik. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na salita ang may wastong daglat? Letter A, sentimetro, tuldok. Letter B, santa, tuldok. Letter C, BLDG, tuldok. Or letter D, pang-abay. Ang tamang sagot ay letter C. Ang BLDG, tuldok, ito ay daglat ng salitang building. Pangatlo, si Binibining de la Cruz ay ang aking mabait na guro. Aling salita ang dinaglat sa pangusap? Letter A, guro. Letter B, de la Cruz. Letter C, mabait. O letter D, BB, tuldok. Ito ay letter D, binibini. Ang BB at tuldok, ito ang dinaglat na salita ng binibini. Halina't alamin natin ang mga gamit ng malaking letra. Pangalawa, ginagamit din ang malaking letra sa ngalan ng araw. Halimbawa, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Pangatlo, ngalan ng buwan. Ang unang letra nito ay sinusulat ng malaking titik. Halimbawa, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Pang-apat, ang mga pagdiriwang. Ito rin ay sinusulat ng malaking letra sa unang letra nito. Halimbawa, Pasko, Bagong Taon at Mahal na Araw. Pang-apat, sinusulat din ang malaking letra sa pamagat ng aklat, tula, kwento, artikulo at awit. Halimbawa, ang matching at ang pagong. Pang-anim, isinusulat din ng malaking letra ang unang pangalan ng may kapal. Halimbawa, Diyos at Panginoon. Pampito, lahat ng pantanging pangalan ng lugar, bagay at hayop ay sinusulat ito sa malaking titik. Halimbawa, Davao City, Adidas at Doggy. Sinusulat din ang malaking letra sa simula ng isang pangungusap o talata. Halimbawa, ang mga bata ay masayang nag-aaral. Ngayon naman, pag-aralan natin ang gamit ng bantas. Halina't pag-aralan natin kung saan ginagamit ang bantas na tuldok. Una, ginagamit ito sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang ating kapwa. Ang halimbawang pangungusap na ito ay pasalaysay.
At makikita natin sa pangungusap na ito, sa dulo ay mayroong tuldok o katapusan ng pangungusap. Ginamitan ito ng bantas na tuldok. At narito pa ang isang halimbawa. Ito naman ay halimbawa ng pangungusap na pautos. Maglinis ka ng bahay. Ang pangungusap na ito ay ginamitan din ng bantas na tuldok. At ang halimbawang pangungusap na ito ay pangungusap na pautos. Ginagamit din ang bantas na tuldok sa pangalan at salitang dinaglat. Halimbawa, ginang, binibini, at ginoo. Pangatlo, ginagamit din ang bantas na tuldok sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Halimbawa katulad nito at ito. Ngayon naman, pag-aralan natin ang gamit ng bantas na pananong. Ginagamit ang pananong sa pangusap na patanong. Halimbawa, anong oras ang klase mo? Ang halimbawang pangusap na ito ay patanong, kaya ang ginamit nating bantas ay pananong. Ngayon naman, pag-aralan natin ang bantas na pandamdam. Ang bantas na pandamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parerala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masiding damdamin. Halimbawa, mahusay ang Pangulo. O kaya naman, aray! Naapakan mo ang paa ko. Ang kuwit ay isa ring uri ng bantas. Halina't alamin natin kung saan ginagamit ang kuwit. Ginagamit ang kuwit, una, sa paghihiwalay ng mga salita sa serye. Halimbawa, ubas, bago natin isulat ang kasunod na salita, lagyan natin ito ng kuwit. Mangga, bago natin isulat muli ang susunod na prutas, lagyan natin ito ng kuwit. At isulat muli ang pangalan ng prutas. Pinya. Ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng petsa sa taon, tulad nito. Mayo, lagyan ng kuwit bago isulat ang taon. At ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng bayan sa lalawigan. Halimbawa, ang Cainta ay isang bayan. At kung isusulat natin kasamang lalawigan, lagyan muna natin ito ng kuwit. Tsaka isulat ang pangalan ng lalawigan. Ang Rizal ay halimbawa ng lalawigan. Ang kuwit din ay ginagamit sa dulo ng bating panimula sa liham. Halimbawa, mahal kong Lola Adriana. Pagkatapos nito, lagyan natin ito ng kuwit. Ginagamit din ang kuwit sa dulo ng bating pangwakas ng liham. Halimbawa, ang iyong apo. Halina't subukin natin ang iyong kaalaman. Tukuyin kung tama ang pagkakagamit ng malaking titik o bantas na kasalungguhit. Sa pangungusap, isulat lamang ang titik T kung tama at titik M naman kung mali. Narito ang unang bilang. Gumawa ng parol ang magkaibigan. Ang may guhit ay ang malaking titik M. Tama ba na isulat ito sa malaking titik M o malaking letra? Mali. Kaya ang sagot ay letter M. Number 2. Laging malinis, maayos at maganda ang proyekto ni Lira. Ang may salungguhit ay yung kuwit. Ito ay tama. Pangatlo, aray, naipit ang kamay ko. Ang sagot ay mali, dahil ang ginamit ay panandang pananong sa halip na panandang pandamdam.